hapon sa ating lahat. Okay, so ngayon ay aking tatalakay at kaluto lamang sa sulakay ni Inik at Bilibili. So ay aking tatalakay sa inyo ang tungkol sa Universal Design for Learning. So ano nga ba yung Universal Design for Learning? So pag sinasabi natin Universal Design for Learning, this is a framework. Pag sinasabi natin framework, ito ay isang balangkas kung saan ito nasisiguro na yung mga instructional materials, yung learning environment dito sa loob ng ating natin ay dapat accessible sa lahat ng mga estudyante natin. Na kung saan na yung ito ay magkaroon ng isang inclusive na edukasyon at magkaroon ng isang effective pagkatuto ng mga mag-aaral nang sa ganun ay matuto ang mga mag-aaral na mas maunawaan kanila yung kanilang dapat matutunan sa pamamagitan ng mga universal design for learning sa loob ng classroom. So kung kaya, ang National Stability Authority o tinatawag natin NDA ay nag-cite sila ng ating na principles na dinevelop rin Ronald Day, Mays, and Robert Carolina State University. Una na mga principles na ito ay ang pangbasa. Simple and intuitive use, perceptible information, tolerance for error, low physical effort, size and space for approach and use. So ngayon ay ating tatalakay ang una ay ang flexible use. So pag sinasabi natin yung flexible use, ito ay nangangahulugan na dapat binibigyang pagpapahalaga natin yung yung different kind of availability ng ating mga estudyante. Ibig sabihin lamang ito na kinakailangan natin kapag katawa tayo ng mga instructional materials na ating gagamitin sa ating pagtuturo ay naaayon sa kakayahan o abilidad na rin ng ating mga estudyante. Tama ka, naiintindihan mo ba? So pangalawa is ang simple and intuitive use. So pag sinasabi natin simple and intuitive use, ito ay nangangahulugan na dapat yung mga instructional materials na ating gagamitin sa ating pagtuturo ay kailangan simple. No? Simple at madaling maunawaan ng ating mga estudyante regardless sa kung ano yung mayroong kaalaman na sila. Hindi natin ikinukonsider yung kaalaman mayroon sila. Basta ang mahalaga is dapat simple lamang yung ating gagamitin ay hindi ko pikido komplikado at madali lamang nila madali lamang nila yung gagamit. At pangatlo, perceptible information at ibasa yung perceptible information. The design should communicate essential information clearly, regardless of environmental conditions or student sensory abilities. Okay, so maraming salamat. So pag sinasabi natin perceptible information, kinakailangan na yung mga instructional materials natin is may malinaw na informasyon. Sa madaling salita, kinakailangan na gumamit tayo ng mga iba't ibang pamamaraan para malinaw natin yung ipakailang yung informasyon na dapat itutuloy ng mga estudyante. Magagamit natin ito sa pamamagitan ng yung mga visual aid, diba? Visual aid, yung mga larawan, isa yun ang kailangan natin nagamit para maipahayag natin yung mga yung informasyon na dapat natin maipahayag sa ating mga mag-aaral. Halimbawa, diba? Halimbawa, kung ang ating tatalakayin ay nangangailangan ng mga larawan para masasawalan. So, kinakailangan natin gumamit ng mga larawan para mas maging epektibo pa yung ating pagtuturo at mas madali pang maintindihan yung informasyon na dapat natin ipahagi sa ating mga mag-aaral sa ating mga estudyante. Then, pang-apat is yung tinatawag natin tolerance of error. Okay, pakibasa, binibini araw. Okay, so pag sinasabi natin tolerance
of error, dito nakatuon yung na dapat is may iwasan yung mga pagkakamali na mangyari sa loob ng isang kasuko sa ating pagbibigay ng mga instructions sa ating mga parang halimbawa, di ba? Kapag magbibigay ang ating guro sa Google Classroom ng isang assignment at yung due date is sabihin na natin 11:15 p.m. Ngunit hindi niya pinaalam sa mga estudyante na kapag lumagpas na sa 11:59 p.m. ay hindi na maituturn in yung kanyang output. Kung kaya doon ang mangyayari yung tolerance of error, yung pagkakamali na maaaring mangyayari sa ating mga instruction na may bahagi natin sa ating estudyante. Okay, then pangalima is physical effort. So, when you see low physical effort, this is a learning resources should be efficient and comfortable to use for minimal physical effort. So, sa madaling salita, kinakailangan dapat na yung ating mga learning resources or yung ating mga instructional materials ay dapat komportable gamitin at hindi masyadong komplikado gawin. O yung madaling yung hindi nabibigyan at hindi nahihirapan dapat yung ating mga estudyante, no? Dapat yung ating gagawing, yung ating mga gagawing ipapagawa sa kanila ay naangkot lamang sa kung ano yung papayahang mayroon sila, no? Hindi ibig sabihin, for example, na grade 7 yung ating mga estudyante na pinasaliksik ko na, diba? Hindi angkot, no? Parang, hindi na ayon sa kanilang antas or level ng kanilang kaalaman. So, dapat yung ating mga learning resources o yung ating mga instructional materials na ating gagamitin ay kinakailangan dapat na maging yung madali lamang gawin ng ating mga estudyante, hindi sila nahihirapan yung ating dapat ipapagawa sa kanila. At ang huli is yung size and space for approach and use. So, Ginoong Julie, pakibasa. At magbahagi ka ng iyong opinion dito. Size and space for approach and use. Instructional materials should be accessible to students of different body, sizes, postures, and mobility levels. So, parang ganitong klaseng topic na ito ay naitalakay na may binibining bagay sa atin sa ito na kung saan kapag tayo ay gumagawa ng mga instructional materials, lalo-lalo na kapag ang mga estudyante ay malalayo, kinakailangan talaga yung ating mga teksto ilalagay natin sa screen o sa ating mga kagamitan pang pagtuturo ay kitang-kita o nakikita ng mga mag-aaral na nasa likod at kinakailangan talaga na hindi ito nasasapawan o kumbaga hindi ito makikita talaga ng lahat. Katulad na lang mga setup ngayon, di ba? Yung ating TV ay nasa itaas, na kung saan kitang-kita talaga ng lahat ng mag-aaral, maliit man o malaki, makikita na talaga nila ito sapagat nasa wastong posisyon ang television o ang TV na kung saan makikita ng mga mag-aaral. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos ang paghamon. Kinakailangan na ang mga teksto o larawan na nilagay mo dyan ay makikita ng mga mag-aaral sa hulihan upang magkaroon sila ng kaalaman sa iyong binabahagi. Tulad na lamang ito, kung pagbabatayan natin ang iyong ginawang presentasyon sa mga mag-aaral na sa hulihan, maaaring may mga mag-aaral na hindi masyadong nakakakita. Kinakailangan na lakihan pa natin ang ating mga font size at kinakailangan kapag light yung background, yung ating gagamitin na text or color sa text ay dark. Pag dark naman, kinakailangan na light yung color ng text na ating ilalagay. Nang sa gayon, yung mga individual needs na mga mag-aaral ay natutugunan. Dahil kung dito pa naman hindi na natin maayos, ito ay maaaring magkaroon ng kumbaga hindrance sa pagtuto ng mga mag-aaral. Okay, so tama si Ginoong Julie. Bigyan natin siya ng wow galing club. Okay, 1, 2, 3, go! Wow! Galing! Wow! Wow! Galing! Galing! Wow! So, mainang Ginoong Julie na ipaliwanag ko muna may kapatan. So, tama si Ginoong Julie na ngayon yung size and space approach and use ito ay gamitin ko sa dapat yung mga instructional materials natin na ating gagamitin is dapat
accessible, na dapat is hindi magkakaroon ng hadlang sa mga estudyante natin, di ba? Then, wala na mga katanungan. Okay, so sa kabuuan na makahalaga ng Universal Design for Learning, nang sa ganun ay magkaroon tayo ng isang idea sa pagtuturo at magkaroon din tayo ng inclusive edukasyon na kung saan lahat ng mga estudyante ay magkakaroon ng pantay-pantay na pang-access, lalong-lalo na sa pagkaturo ng ating mga mag-aaral sa loob ng ating talakayan. So doon lamang po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Maraming salamat po.